Magandang araw, Malacanang Press Corps. Nitong nakalipas na Sabado, May 16, ay tumungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Baguio City upang daluhan ang pagtatapos ng 207 cadets ng Talang Dangal Class of 2026 ng Philippine Military Academy. Binigyang pugay ng Pangulo ang mga magigiting na sundalo ng bayan. Sa kanyang talumpati, hinirang ni Pangulong Marcos Jr. ang husay, dunong at dedikasyon na ipinamalas ng mga kadete sa kanilang pag-aaral. Hinimok ni Pangulong Marcos Jr. ang mga nagsitapagtapos na kadete na panatilihin ang kanilang katapatan sa konstitusyon ng Pilipinas at hindi sa politikal na interes o iisang individual at ideolohiya lamang. Pinaalala ng Pangulo ang Honor Code ng PMA. Never lie, never cheat, never steal, and never tolerate those who do. Ang Honor Code na ito ang magsisilbing paalala, hindi lamang sa PMA cadets, graduates, mga aktibo sa serbisyo, sa mga retirado, kundi sa lahat ng public servants at sa lahat ng mga Pilipino. Hindi obligasyon ng isang tao, lalo na ng mga nagsisilbi sa gobyerno, na payamanin ang interes ng iilan o ng kanilang mga kaalyado. Ang tungkulin nating lahat ay para sa bansa at sa taong bayan. Huwag magpalunod sa sariling ambisyon, kundi sa interes ng bawat Pilipino. Kaya sa pagtatapos ng Talang Dangal Class of 2026, inaasahan ng Pangulo na magiging katuwang kayo ng pamahalaan sa pagsusulong ng isang mas ligtas, mapayapa at matatag na bagong Pilipinas. Today, we once again witness a solemn transition from young cadets shaped by discipline into full-fledged officers entrusted with the protection of our great republic. To the 207 graduates of this year's class, I congratulate you. I also extend my congratulations to those who have distinguished themselves through exceptional performance. You all now carry the name. It is a name that reflects a new core of leaders who must prove that courage, integrity, and loyalty are not mere aspirations, but a non-negotiable standard. As you take your oath today, remember that your loyalty is not to any political interest, not to any individual, nor any passing ideology. Your loyalty must always remain with the Constitution of the Republic of the Philippines. Pangulong Marcos Jr., pinasinayaan ang bagong Brain and Spine Center sa Cagayan. Batid ni Pangulong Marcos Jr. ang kakulangan ng specialty centers sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Dahil dito ay pinag-utos ng Pangulo sa Department of Health na magtayo pa ng mga ospital na may specialization para tugunan ang pangangailangan ng bawat pasyente. Ang bagong Brain and Spine Center ay matatagpuan sa Cagayan Valley Medical Center sa Carig, Tuguegarao City. Kaya nitong maghatid ng dekalidad na serbisyong medikal sa mga Pilipino sa tulong ng 2 operating room theaters, 30-bed capacity at mga espesyalista na bihasa sa stroke management, neurosurgery, neurophysiology, neurodiagnostics at iba pang neurological services. Kung noon ay kailangan pang bumiyahe ng malayo ng mga taga-Cagayan at karatig lugar upang magpatingin sa mga eksperto, ngayon ay mas accessible na sa kanila ang dekalidad na serbisyong medikal. Pero hindi rito nagtatapos ang kampanya ng gobyerno para sa ikagagaling ng mga pasyenteng Pilipino. Layunin ni Pangulong Marcos Jr. na magkaroon ng specialty center ang bawat rehiyon sa bansa. Kaugnay nito, inaasang matatapos ang 349 specialty centers sa taong 2028 dahil gusto ng Pangulo na matugunan ng lubos ang problemang medikal ng bawat Pilipino. Napakahalaga
mahalaga itong pagpapatayo ng Brain and Spine Center dito sa Tugigaraw, no? Dahil ito nga po yung kauna-unahang Brain and Spine Center, hindi lang dito sa Tugigaraw, paging itong sa Rion 2. Brain aneurysm, brain tumor na kailangan hong maoperahan. Isa sa bagong polisiya ng Department of Health ay inutos ko sa kanila, matuto na tayo, maglagay tayo ng specialty center sa iba't ibang lugar. Para naman, kapag may sakit at kailangan mapunta sa isang specialty center, ay hindi pa kailangan lumipad pa o pumunta pa. Kasama dito sa center, sa specialty center na ito, ay yung mga pasyente ay kasama sa zero balance billing. At ang ibig sabihin zero balance billing dahil nagko-contribute ang DOH, nagko-contribute ang PhilHealth, at saka yung lahat na may MAIP. At yan lang naman ang mga hangarin natin. Kaya asahan ninyo na ipapagpatuloy namin lahat ng programa para sa kalusugan ng ating mga kababayan, ng lahat ng taong bayan ng Pilipinas. At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Kenneth Pasyente, PTV. Hi ma'am, good morning po. Ma'am, maraming lugar po sa bansa yung nakaranas po ng rotational brownouts nitong mga nakaraang araw dahil po sa power supply disruptions. Meron po bang direktiba si Pangulong Marcos Jr. sa DOE, lalo na po apektado rin yung mga medical na pangangailangan po ng ating mga kababayan? Opo, at umaksyon po agad ang Department of Energy at ito po ang kanilang mensahe na ipapaabot natin sa taong bayan. And I quote, "Under the directive of President Ferdinand R. Marcos Jr. to immediately stabilize grid conditions and protect consumers from power disruptions, the DOE swiftly ordered NGCP's restoration of affected transmission lines, which are Tayabas Ilijan 500 kV and Dasmariñas Ilijan 500 kV line. Actively work with generating companies to safely synchronize affected supplies capacities back on the grid. Mobilize the Grid Reliability Task Force with ERC, IEMOP, Transco, and PSALM, and directed NGCP to provide the full technical and incident reporting to ensure accountability and the safe return of critical capacities to the grid." End of quote. From the DOE po to. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Good morning, Undersecretary. How does the Palace respond to growing calls to replace Interior Secretary John Vic Remulla? Wala pa pong anumang makukomento sa panawagang yan. Hindi po ito napag-uusapan sa ngayon. Gaano po ka-satisfied ang Pangulo doon sa performance ng DILG, not only with the Senate fiasco last week, but also with wrong information about Zaldico's golden visa, Zaldico's Portuguese passport, the timeline for his arrest, as well as the supposed soon release of the Interpol? Medyo nagkasunod-sunod po kasi. Ano po yung pinapataw ng Pangulo? How does the President hold the Interior Department accountable for these gaffes? Sa ngayon, ang huling pagkita ko po na sila'y nagkausap sa aking huling, kumbaga ako'y witness, yung huling pagpupulong bago tayo nagkaroon ng briefing noong Huwebes. Wala po sa akin, personal po, ay wala naman po akong nakitaan na natanggal ang tiwala ng Pangulo kay Secretary John Vic Remulla. Ma'am, last sa ngayon. Ma'am, last for my end. So, ibig po ba sabihin, walang katotohanan yung mga umiikot na balita na maaaring si dating Senator Antonio Trillanes o kaya naman po ay si dating Interior Secretary Ben-Hur Abalos yung pumalit kay John Vic Remulla sa DILG? Wala pa pong ganong ibinibigay sa ating mga impormasyon. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonario. Hi, Yusek. Good morning. On serving Senator Bato his warrant, Attorney Nery Colmenares said the government can find Senator De La Rosa with all its intelligence fund. Kung gugustuhin daw po ng gobyerno, mahahanap naman po talaga si Senator Bato. Since the senator has now escaped twice, how is the administration utilizing its resources to hold the senator to account? So, sinasabi po pa talaga natin na siya'y tumakas. Sa unang pagkakataon, nung nabanggit po ni Ombudsman Remulla na may warrant of arrest, ito naman po ay hindi pa nasa sa publiko. So,
Hindi naman natin masasabing siya'y tumakas, kundi siya'y nagtatago lamang para siguro hindi siya maabot ng kamay ng batas. Sa pangalawang pagkakataon, maaari nating sabihin na siya talaga ay tumalilis dahil nabanggit na may warrant of arrest na inisyo ang ICC. Nakita naman po niyo kung paano magtrabaho ang ehekutibo. At siguro ang dapat lang mangyari dito ay wag natin pabayaan ang may mga masamang balak na paligtasin ang dapat na managot. And ma'am, the OSG also gave a strong worded comment that a sitting senator running away from the very courts that he's seeking relief from should be denied of his pleas. We understand Malacanang leaves all opinions to the courts, but doesn't the palace see a need for a stronger stance, especially now that this has reached international traction? Kitang-kita po natin kung ano mismo ang binanggit ng OSG. Nabanggit na sa ngayon ay tinuturing na isang pugante itong si Senator Bato de la Rosa. So, napakalaking mensahe po ito nang ibig sabihin tayo pong lahat ay dapat naging mapanuri kung ano dapat ang ipatupad na batas at kung sino ba dapat din ang makita natin na nagtotolerate sa paggawa ng hindi maganda, paggawa ng labag sa batas. Follow-up question mula kay Maricel Halili, TV5. Yusek, good morning. So how does the palace view those personalities like Senator Robin Padilla who allegedly helped Senator Bato to leave the Senate premise? Magkakaroon po ng pag-iimbestiga at nakita po rin natin ang mga namutawi sa bibig ni Senator Robin Padilla at that time na siya pa ay isang ordinaryong citizen. Na kapag sinabi niya na kapag kami nagsisilbing warrant of arrest ay dapat na sumuko. Pero bakit hindi natin nadidinig mismo kay Senator Robin Padilla ang ganong mga salita patungkol sa kanyang kaalyado na si Senator Bato de la Rosa? Meron bang ibang pagtingin? Meron bang tinititigan? At merong tinitignan lamang? So, kung sino dapat na managot dito, kung mayroong mga pagkukulang at may lumabag sa batas, mayroong nagtatakas o nagpapatakas, dapat lang din po tayo mga Pilipino ay maging mapanuri sa mga nagiging aksyon ng ating mga public servants. Sunod na tanong mula kay Samuel Medenilla, Business Mirror. Good morning po, ma'am. I-ask ko lang po if President Marcos has already accepted the offer of ADB for a 1.75 billion financing assistance. According sa DBM, ang alok po na ito na financing mula sa ADB ay isang malaking tulong at malinaw na nagpapakita ng tiwala sa ating development partners sa kakayahan ng pamahalaan na tumugon sa mga pandaigdigang hamon. Gayunpaman, ayon sa DBM, ito ay kailangan dumaan pa rin sa kaukulang proseso ng pagsusuri at pag-aproba ng pamahalaan. Kailangan pong aralin ng Department of Finance ang terms and conditions ng financing upang matiyak na ito ay naaayon sa fiscal and debt management objectives ng pamahalaan. Clarify ko lang, ma'am. Bali, loan po ba siya or grant? Pinag-aaralan pa to. So, most probably, loan ito. Pero wala po tayong authority na magbigay ng anuman detalye dito, kundi ang DBM lamang po. On another topic na lang po, update lang po kung meron na magre-request na po ba yung Executive Department for a supplemental budget sa Congress for its Middle East response. Okay, ayon din po sa DBM at nakausap po natin sila. Tungkol naman sa posibilidad ng supplemental budget, wala pang pinal na desisyon. Sa ngayon, ang anumang susunod na hakbang ay ibabatay sa magiging resulta ng interagency assessment, fiscal space ng pamahalaan at aktual na pangangailangan ng ating response measures. I-ask ko lang, ma'am, kung ipag-uusapan po kaya ito kung matutuloy yung LEDAC at saka yung uplift meeting tomorrow po? Walang nakaschedule na LEDAC, pero may nakaschedule na uplift. Okay. Bakit po kaya, last week po na-mention na baka May 19 yung LEDAC, bakit po hindi na po siya matutuloy? Wala pong nasabi sa akin dahilan. Wala lang po sa schedule. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
Hi, ma'am. May we just know why the president appointed former Iloilo City Mayor Jed Mabilog, despite his name being included in the drugs watch list during the term of President Duterte? Siguro kung nasa drugs watch list siya, wala po tayong personal na kaalaman dyan. At siguro kung nasa drugs watch list siya, dapat na-demanda na po siya sa ngayon. May demanda na po ba? Parang binigyan po, di ba, ng clemency? No. About the drugs list. Wala pa naman. So, walang kaso. And on another topic po, as the impeachment proceedings officially starts, hopefully today, ano ang pakiusap ng palasyo sa mga senator na tatayong judges? Kasi alam naman po natin na maraming kaalyado si Vice President Sara Duterte sa Senado. Alam naman po natin ang impeachment trial ay trabaho po ito at mandato po ito sa Senado. Hindi po kailangan na makialam ang Pangulo sa sinabing mandato ng Senado dahil meron po tayong separation of powers. Ang dapat lang po sigurong laging nating tandaan-daan, hindi lang mga Senado, hindi lang sa Senado at Senador, kundi tayo mismong mga Pilipino. Ang dapat na managot, ayon nga sa Pangulo, ay dapat na managot. So, wag na lamang siguro maging daan ang sinuman sa pagtakas ng mga dapat na managot. Follow-up question, Ivan Marian, GMA. Ma'am, tungkol ito sa sa status ni Senator Bato de la Rosa na sabi ng Office of the Solicitor General ay isang pugante at dapat natin kilalanin ng warrant from the ICC. Last week, ang sabi po ng Pangulo sa kanyang statement, wala siyang utos na arestuhin si Senator Bato. Ganun pa rin po ba ang utos niya despite the position of the OSG that Senator Bato is a fugitive? Kung ano po ang dapat na gawin, nagsalita na po ang DOJ na sa ngayon dahil meron po tayong hinihintay na desisyon mula sa Supreme Court at iginagalang po ng Pangulo at ng Administrasyon ang nakabingbing kaso sa Supreme Court. Ngunit hindi kailangang tumakas palabas ng bansa si Senator Bato de la Rosa. Kapag siya ay nagtangka, ayon na rin sa DOJ, siya ay huhulihin. So kung yun po ang posisyon ng Pangulo last week, pwede po ito magbago depende sa magiging development sa pending na petisyon sa Supreme Court. Opo. Pangalawang tanong ko lang po, as President and as a former member of the Senate, may nabanggit po ba ang Pangulo sa inyo on what he thinks, how he feels about what's happening in the Senate presently? Sa ngayon po, ang alam po natin sa Pangulo ay kailangan lang ipatupad kung ano ang nasa batas. Hindi kailangan na ang bawat isa ay sariling pagyaman ang gawin. Hindi ang iilang interes ang dapat na pagyamanin, kundi dapat tumugon kung ano ang sinasabi ng konstitusyon, patupad kung ano ang sinasabi ng batas. Did you hear him express, galit ho ba siya? Dismayado siya? Nalulungkot siya sa nangyayari sa Senado ngayon? Sa huling pangyayari, patungkol dun sa di umano na pagtakas at pagkawala kahit na may protective custody ang Senado, nakakadismaya naman talaga. Sinabi po yun ng Pangulo that he is disappointed with how Nung things are turning out. Nung nagkaroon po ng meeting, inalam niya kung anong pangyayari at makikita mo sa itsura ng Pangulo at kung paano siya magtanong sa mga cabinet secretaries, nandun po yung disappointment. Hindi sa cabinet secretaries, kundi sa pangyayari sa Senado. Follow-up question mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Ma'am, yung tanong ng marami ngayon, I would like to direct to the President. Kung hindi ka pagalit, bakit? Kung hindi ka pagalit, bakit? Yes, with the What do you mean? performance of the arrest, because this is not the first time that the Philippines tried to serve an arrest warrant from the ICC. The public has been comparing the performance of former PNP Chief Torre compared to the failure of the NBI to serve the arrest warrant against De La Rosa. Bakit po hindi naho-hold accountable kung sino mang ahensya yun pong nagkulang para maipatupad yung pagsaserve ng arrest warrant? I-correct po natin to. There was no failure on the part of the NBI agents. Hinarang sila. But was it right for the NBI to succumb to the authority of the Senate na ilagay under, na ipahinto o ipahalt o isuspend yung pagsaserve ng arrest warrant while he is under protective custody? The question is, was the Senate correct
in interfering with the service of the warrant of arrest. But was it right for the NBI to actually adhere to that demand of the Senate kung wala naman pong legal basis according to some analysts? Dito makikita nyo kung sino ang may respeto sa isang institusyon at sino ang hindi rumispeto sa batas. Sunod na tanong mula kay Hannah Sancho, DZAR. Hi, ma'am. Yung nangyari po sa Senate po, with all yung tawag ni Senator Amy, Senate siege, do we may reaction po ba yung Pangulo given na naging senador siya? Kung mako-consider niya ba na desecration ng institution yung nangyari po? Senate siege. Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news, not only from the statements of the NBI and PNP, it was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack. And this is also the position of the President po, Of ma'am. course. And another question po, kasi nagkaroon po ng change of leadership and I don't know kung makakaroon pa ulit today. Ano po ang reaction ng Pangulo po dun sa pagpapalit po, considering na ngayon na yun, sisimula na yung impeachment trial po sa Senado? Ang papapalit ng liderato sa Senado ay kanila po yung aktibidad. So wala naman pong kinalaman ng Pangulo kung magpapalit sila ng liderato o hindi. So sa kanila po yan. Nasa Senado po yan. Sunod na tanong mula kay Ace Romero, Philippine Star. Yusek, may we just get the President's thoughts on the Ombudsman's decision to suspend the Senate Sergeant at Arms over what happened to the Senate recently? Ang Ombudsman po ay isang independent body. So trabaho po yan ng Ombudsman. But sang-ayon ba kayo or ano ang thoughts nyo about this given that you've been saying dapat accountable yung dapat managot? Sang-ayon man o hindi sang-ayon ang administrasyon, sinabi po natin ang Ombudsman po ay isang independent body. So kung ano po ang kanilang magiging desisyon, yan po ay hindi panghihimasukan ng Pangulo. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Yusek, para hindi na lang po maulit yung komosyon ng nangyari sa Senado and para hindi na rin po maulit yung long hours ng pag-aantay ng dating hinuhuli po si dating Pangulong Rodrigo Duterte at para hindi na rin po masyadong magamit yung resources ng gobyerno, would naman ang kanyang call kay Senator Bato de la Rosa na isuko na lang po yung sarili niya. Mas maganda po na bilang dating PNP chief at alam naman po niya na may valid warrant of arrest na inisyo ang ICC. At katulad ng sinasabi dati ni Senator Robin Padilla, kung walang kasalanan, lumabas. And Yusek, yung sa nalalapit po na impeachment, naniniwala po ba yung Malacanang na magiging credible po yung Senate na tumayo bilang impeachment court? Kasi po may mga senators po tayo na may mga kaso sa Ombudsman and ICC and other. Hindi natin mabibigyan ng anumang paghuhusga sa ngayon. Ang mga magiging senator judges, nasa kanila po yan. Tandaan lamang po nila na sila ay halal ng bayan. Nung sila ay nangangampanya, nangako sila na sila ay magsisilbi para sa taong bayan, hindi para sa iisang tao lamang. At yun nga lamang po, wag sila magsilbi, katulad na sinabi natin, na maging daan para sa pagtakas ng dapat na managot. Follow-up question mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Isaac, follow-up lang po din sa statement yun that the Senate was never under attack. So, can we get a categorical answer if the palace shares the sentiment of the NBI that it was staged? I cannot say anything about that. I cannot make a judgment if it is staged, orchestrated, planned. But you can assess that from the reports also made by some journalists, some reporters. So kayo na po mag-assess. Okay, wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Bako naman tayo sa regional media. Mula kay Daphne Santuyo ng Kagay News Magazine,
With the latest development in the Senate, the escape of Senator Bato, the alleged involvement of Senator Robin Padilla and SP Alan Peter Cayetano, the refusal to receive suspension and CCTV subpoena, what will be the concrete measures which can be done by the Office of the President? Unang-una po, ang ombudsman po ang nagpadala ng subpoena at according to Ombudsman Rimulya ay tinanggihan ito ng Senado. Malamang masasabi natin na ito ay issue na maaaring ang makakasagot lamang nito ay ang Senado. Kung kasama man at inamin naman pala ng OSAA na kasabay at magkasama si Senator Bato at si Senator Robin na lumabas nung madaling araw, nasa kanila na rin po yan dahil alam naman po nila kung anong ang dapat na ipatupad na batas. Pero of course, alam natin na sila ay gagamit ng mga technical terms, legal jargons, para ma-justify ang kanilang mga aksyon. But on the part of the government, nagsalita na po ang DOJ, igagalang po natin ang Supreme Court at naniniwala pa rin po tayo na mayroong valid warrant of arrest. At kapag nagtangka si Senator Bato na lumabas ng bansa at siya ay nakita, siya ay aarestuhin. Next question from Marites Espartero ng TV11. What government programs are currently available to help protect the livelihood of fisher folk, cannery workers, and other sectors affected by the fuel crisis in Zamboanga Peninsula? Opo, tinanong po natin mismo dito ang Department of Agriculture at sinabi po nila na meron ng ipinamimigay na fuel subsidies for the fisher folks para magamit nila sa panggasolina sa kanilang mga bangka. At mayroon na ring request ang DA na 1 billion para sa fuel subsidies sa mga fisher folks para matulungan sa kanilang pangisda. At ang Panghuli, may request din po sila sa Kalinga Law na 20.79 billion para sa mga fisher folks, commercial fisheries, and aquaculture. Yan po ang ayon sa DA sa ngayon. Last question mula kay Merlin Manos ng Lanao Press Corps. We know that education is one of the top priorities of the President. In this regard, nakarating na po ba sa atensyon ninyo or sa palasyo ang reklamo ng mga estudyante and faculty ng Mindanao State University? Ipinagbigay alam natin mismo ito kay Chair Agrupis at sa ngayon ay tinitignan na po nila ang issue at paiimbestigahan po ito para po matugunan kung ano man po ang problemang kinapapalooban ng nasabing universidad. Balik sa iyo, Yusek Claire. Maraming salamat. Mahigit 200 informal settler families sa Valenzuela na abutan ng tulong sa ilalim ng expanded 4PH program ni Pangulong Marcos Jr. Labis ang pasasalamat ng mga benepisyaryo ng cash assistance mula sa Enhanced Community Mortgage Program ng Department of Human Settlements and Urban Development. Sa pangunguna ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, nagpamigay ng mahigit 9 milyong pisong tulong ang ahensya para sa residente ng Barangay Parada sa Valenzuela City upang mapasa kanila ang kanilang pangarap na bahay. Sa tulong ng nasabing cash assistance at sa utos ni Pangulong Marcos Jr., nakamit na ng mga miyembro ng Bagong Pag-asa Neighborhood Association of Parada Incorporated ang 2,318 square meters na lupain kung saan sila kasalukuyang naninirahan. Ang hakbang na ito ng pamahalaan ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na dagdagan ang pabahay na may dignidad at dangal para sa mga Pilipino. Kung noon ay pangarap lang ang pagkakaroon ng sariling bahay, ngayon ay realidad na ito para sa mga residente ng Barangay Parada. Ako po si Robert Salabaw, 30 years old. Sa hospital po ako nagtatrabaho. Sa totoo lang po, ang tagal na naming inaasam-asam itong lugar na to. Truck po pupunta po dito sa amin para ibigay po sa amin yung mga pangangailangan na gamot ng mga senior namin. Maayos na komodidad para sa aming mga pamilya. Sobrang salamat po sa Pangulong Bongbong Marcos. Maraming salamat po. Sir, sa maliit na mamamayan na tulad namin, di po namin akalain na mabibigyan kami ng ganitong opportunity para magkaroon po ng sariling lupa, glaoy, sariling bahay. 10
pesos fuel subsidy para sa mga kababayan nating tsuper, patuloy sa pag-arangkada. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pag-aanin ang pasanin ng taong bayan sa kabila ng global oil crisis. Tuloy-tuloy pa rin ang 10 pisong fuel subsidy para sa mga driver ng mga pampublikong sasakyan. Layunin ng nasabing inisyatibo na pababain ang gastusin ng mga kababayan nating tsuper nang sa gayon ay mas malaki ang kanilang naiuuwing kita sa kanilang mga pamilya. May pagsubok man tayong hinaharap, walang patid naman ang pagkilos ng pamahalaan upang maglatag ng solusyon sa problema ng sambayanang Pilipino. Malaking tulong na rin yun po kasi sa pagka namin sa pang-araw-araw, malaki masyado ang kakatanan natin sa sarwa. Para sa pamilya rin po nun yung kain, pang-araw-araw. Sa hirap ng biyahe, kahit pa paano makakadagdag ng kita. Maganda, mga ipon-ipon tayo ng konti niyan. Ang saya lang po namin sa mahal na Pangulo ay papasalamat kami sa malaking tulong na binibigay sa amin. Hindi natutulog, hindi nagbabakasyon na pamahalaan, kundi nakikinig at umaaksyon. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang mensahe sa ginanap na Bawat Bayan Makikinabang program sa Makati City kaninang umaga. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., makakaasa ang taong bayan sa tuloy-tuloy na pamamahagi ng iba't ibang tulong sa ating mga kababayan na lubos na nangangailangan. Binisita ng Pangulo ang 23 bagong Pilipinas Barangay Scholar sa Makati City upang personal na magpaabot ng tulong pinansyal. Nakatanggap ang bawat isa ng tig 20,000 pisong cash assistance mula sa pamahalaan. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng edukasyon at ang pagkakataon na makapag-aral sa ilalim ng Social Civic Projects Fund program ng pamahalaan. Batay sa pinakahuling tala, mayroon ng higit 8,700 na barangay sa ilalim nito at tuloy-tuloy ang pag-abot sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pinangunahan din ng Pangulo ang pamamahagi ng tig 10 kilong bigas sa ilalim ng pinalawak na Local Government Support Fund ng pamahalaan. Layunin nito na mapabilis ang pamamahagi ng tulong sa mga mamamayan, sa pamayanan at sa komunidad sa bansa. Bilang panghuli, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na makakaasa ang taong bayan sa kahandaan ng pamahalaan sa lahat ng pagkakataon. Mamayang hapon, nakatakdaring ganapin ang Bawat Bayan Makikinabang sa Mandaluyong City kung saan inaasahang mamamahagi ang pamahalaan ng iba't ibang tulong sa ating mga kababayan doon. Asahan po ninyo na ang inyong pamahalaan ay hindi po natutulog, hindi po nagbabakasyon, kung hindi walang ginawa, kung hindi mag-isip ng paraan kung ano ang pangangailangan ng ating mga taong bayan, kung ano ang pangangailangan ng ating mga naghihirap na kababayan, kung ano pa ang aming magawa para makatulong. Ito po ay aming ginagawa. At bago po tayo magtapos, ilang anunsyo mula sa palasyo. Kim Robert De Leon is the new Secretary of the Department of Budget and Management, becoming the youngest member of President Ferdinand R. Marcos Jr.'s cabinet. Secretary De Leon is expected to take his oath of office tomorrow. A career public servant, Secretary De Leon is recognized for his work in fiscal management, organizational reform, and digital transformation. He graduated magna cum laude and valedictorian from UP NCPAG. He also topped the 2016 Environmental Planning Licensure Examination and holds master's degrees in urban and Regional Planning and Public Safety Administration with academic honors. Additionally, Secretary De Leon obtained a certificate in Business Process Management
from the Queensland University of Technology in 2021 under the Australia Awards Scholarship Program. Meanwhile, DBM, former Acting Secretary Rolando Rolly Toledo, will be appointed to the Board of Trustees representing the leading organizations or associations of Government Employees Retirees or GSIS. At lagi po nating tandaan, ang bagong Pilipino ay nagsusulong ng interes ng ating bayang minamahal. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crossed later. The